Ang unang scene nga sa bagong intro itong pagpapakita kay Dr. Vegapunk sa isang screen. We all know na ito ang pinakamalaking event sa Egghead Island arc, since dito nga isisiwalat ni Vegapunk ang ilan sa sekretong nakapaloob sa kwento ng One Piece. Gaya ng pagre-reveal niya sa existence ni Joy Boy, pagre-reveal niya na actually may sibilisasyon sa ilalim ng karagatan noon at marami pang iba. Sa sumunod na scene ipinakita nga itong ilan sa miyembro ng Straw Hat Pirates kasama itong mga satellites ni Vegapunk. Ang pinaka-noticeable nga dito itong kape ni Brook na lumilipad, which is literal na nangyari nga ito during chapter 1105, kung saan magkasama sila ni Lilith na dinadrive palayo itong Thousand Sunny. Sunod makikita nga natin si Jinbei, kung saan may sumasabog sa background niya. Obviously reference ito sa chapter 1110, kung saan sinusubukang pasukin ni Gorosei Mars itong loob ng Labo Face, which is nandito nga rin si Jinbei sa moment na to. Sumunod itong pagsipa ni Sanji sa laser ni Kizaru para protektahan itong si Bonnie, na reference in chapter 1107. At dito ipinakita na nga itong malademonyong si Gorosei Saturn. Sa sumunod na sequence naman ipinakita yung mga karakter sa mga nagdaang arcs, simula East Blue Saga up to sa recent arc na Wano arc. Ipinapakita ngang nanunood sila sa announcement netong si Vegapunk. Obviously reference nga ito sa napakahabang announcement ni Vegapunk sa mundo. Nakita naman natin sa manga kung gaano karaming karakter ang in-include ni Oda sa announcement na to. So masasabi nga nating literal na buong mundo yung nakatutok sa announcement na to ni Vegapunk, dahil sa manga at sa intro nga na to ipinakita nga rin itong mga marines pati na mga celestial dragons na pinapanood si Vegapunk. So kung kanina nga ipinakita itong mga miyembro ng Straw Hat Pirates maliban kila Franky, Zoro at Luffy, ngayon nga ipinakita na sila. Si Franky nga kasama si Atlas, si Luffy naman naka Gear 5 form, at si Zoro kalaban itong si Rob Lucci. Next makakakita nga tayo ng napakagandang 360 view ng buong Egghead Island na napapalibutan ng barko ng mga marines. Bali reference nga ito sa nangyaring Buster Call. At dito ipinakita na nga itong scene ng pagkamatay ni Vegapunk at pagkakita ni Bonnie sa Sun God form ni Luffy. Sinundan pa nga ito ng konting shadow ni Kuma na naka Sun God stance din. Ang reason nga nito para sa akin dahil sa itong Egghead Island arc masasabi nating arc din ito ni Kuma, since dito nga natin mas nakilala yung karakter niya dahil sa nangyaring flashback niya. Dito nga natin nalaman yung mga sacrifices niya para sa minamahal niyang si Genie na dinistribute rin niya sa later on na kinikilala rin niyang anak na si Bonnie. Anyway, sa pag-appear nga ng logo ng One Piece, nakita nating nilipad itong Straw Hat ni Luffy, kung saan napahapyawan itong ancient robot na si Emmet. So indikasyon nga ito ng koneksyon ni Emmet sa dating Joy Boy, na it turns out na meron ding suot-suot na Straw Hat. Kasunod nga nito yung pagpapakita ng mga Sea Kings sa mismong Fishman Island. Nalaman nga natin to dahil sa merong poneglyph na nakalagay sa gitna. Ito nga yung poneglyph na binasa ni Robin patungkol sa sorry letter ni Joy Boy kay Poseidon. Sumunod ipinakita na itong mga giants sa background, which is sila nga ang magiging kaalyansa nila Luffy later on. Next ipinakita itong dalawang traitor ng magkabilang side, si York na binitray itong mga kapwa niya satellites ni Vegapunk, at itong clone na si Stacy na binitray naman ang side ng world government. Next ipinakita itong mga high rankings ng Marines, sila Akainu at Kizaru. Sa gitna nga nila itong mga Vice Admirals na present sa arc na to. Kapansin-pansin nga rin sa shades ni Kizaru itong reflection ng masasayang moments nila ng mga kaibigan niya, sila Vegapunk, Sentomaru at Kuma. Sumunod nagpakita pa ulit ng ilang karakter na nakikinig sa announcement ni Vegapunk, yung Wano, yung Fishman Island at itong Kamabaka Kingdom. At
At dito nagpakita nga ng isang cool transition ng kamay ni Imu na paghawak niya sa isang paru-paro biglang nagkaroon ng isang pagsabog. Itong pagsabog nga na to tumagos sa isang library kung saan naka-emphasize yung word na history at ocean. So para sa akin nga related dito yung mga sinisira o binubura ni Im Sama. Binura niya ang history at pinapalubog niya ang mundo gamit ang karagatan o ang ocean. Sa sumunod na scene binigyan nga tayo ng sobrang gandang transformation shots ng mga Gorosei. Frame by frame nga talagang napakaganda netong panoorin. Next frame ipinakita nga itong mata ni Imu na biglang binuklat ni Luffy, which is foreshadowing nga ito na siya ang tatalo kay Imu syempre. Sa sumunod na scene naman dito na nga tayo binigyan ng patikim sa kung ano ang mangyayaring labanan sa Egghead Island Arc. Inumpisahan nga yan sa pag-atake ni Luffy kay Gorosei Saturn na sinundan ng paglaban nila Franky, Bonnie at ng mga Giants sa mga Vice Admirals. Speaking of Giants ipinakita nga rin itong sila Oimo at Kashi na sinusubukang atakihin si Gorosei Nasujuro. Pero binigyan nga lang sila neto ng isang malakas na haki. Dito pa nga lang alam na natin kaagad kung sino ang paboritong Gorosei ng Toei Animation, since masterclass nga itong scene na to. Anyway, makikita nga rin natin si Vivi sa ikalawang pagkakataon sa intro na to. Yung una kasama nga niya itong si Big News Morgan. Bali itong mga boxes nga sa likuran niya naging mga poneglyphs, kung saan sa background naman neto nagkaroon ng mga espada referring sa 19 swords ng Merijoa. Ipinakita nga rin sa mapa yung reverse mountain at itong malaking kamay assuming na kay Im Sama ito, since siya nga lang yung kilala nating obsessed kay Vivi. Sa pag-transition nga na to ipinakita itong wanted posters ni Luffy at itong missing poster naman para kay Vivi. Next ipinakita si Imu kung saan tinutuhog niya itong picture ni Shirahoshi. So reference nga ito sa chapter 908 kung saan nakita rin natin exactly itong ganitong scene. Itong sumunod na shots nga ito na yung masasabi kong pinaka-highlights ng intro na to, since maraming ang key characters ang ipapakita dito. Una na nga dyan itong mga current emperors. Sumunod itong mga holy knights sa pangunguna ni Saint Figarland Garling. Itong mga marines at swords sa pangunguna naman ni Kobe. Next itong revolutionary army sa pangunguna ni Sabo. At syempre nagkaroon din ng solo part itong si Dragon, kung saan nandito nga siya exactly sa unang moment kung kailan natin unang nakita ang karakter niya sa Logtown. Ito nga yung moment na niligtas niya itong anak niya na si Luffy. Ipinakita nga itong lightning strike, which is para sa akin isang indikasyon na isa ito sa kakayanan ni Dragon. At dahil nasa Logtown na yung scene nagpakita nga ng transition up to sa moment ng execution ni Goldie Roger. Speaking of Roger, ipinakita nga yung moment na ni-reveal niya kila Whitebeard at Oden yung secret dream niya, which is as stated similar daw sila ni Luffy. Kaya naman pagka-transition nga ipinakita itong sila Sabo at Ace na pinapakinggan din kung ano ang secret dream ni Luffy, hanggang sa napunta nga sa moment ng pagre-reveal ni Ace kay Yamato kung ano itong pangarap ng kapatid niya. At itong topic nga ng pangarap nagpatuloy pa sa mga sumunod na frames, since sunod ngang ipinakita itong pag-apak ng original 5 members ng Straw Hat Pirates sa isang barrel. Alam naman natin na ito yung moment ng pagbabanggit nila ng mga pangarap nila bago sila tumagos sa Grand Line. Sumunod itong si Blackbeard, kung saan ang topic niya dito itong patungkol rin sa pangarap. At lastly itong pagre-reveal ni Luffy sa buong pirate crew niya kung ano ang secret dream niya. At sa huling frame nga nagtapos itong intro sa pagkuha ni Luffy sa lumipad niyang Straw Hat, kung saan present itong ancient robot na si Emmet, na para sa akin isang metaphor na tutuparin ni Luffy yung hindi natupad na pangarap ni Joy Boy. Anyway, ayan na nga yung review natin sa latest intro ng One Piece. Ang take ko nga overall sa bagong intro na to syempre 10/10.
over 10 sa ganda. May pahapyaw nga rin siya ng recent intro gaya ng cool transitions. Nakita naman natin yan sa ilang part ng recent intro. Bali, para sa inyo ba? Anong thoughts nyo sa bagong intro netong One Piece? Kung i-rate nyo over 10, ano ang score nyo? Bali, comment nyo na nga lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!